Magandang gabi, Bom, at welcome sa ating palatuntunan. Kasama ko si Emil Carion at si Calando Welcome, na welcome. tumatayong... Welcome, Colonel magandang gabi. Basco, ma'am. Welcome po. Magandang gabi po, Sir Jerry, General Zamudio, sir. Ang dating instructor pilot po namin. Magandang gabi, sir. At Ah, Congrats! Kasama ka pala sa Colorado, no? Sino mga kasama mo dyan? At pwede bang pa-explain nyo sa amin kung ano itong activity na ito? Yes, sir. Una po sa lahat, magandang gabi po. Also dun po sa ating mga host din po, si Sir Eric, tsaka si Calando po. At sa mga Good evening po, tagapakinig at Colonel. tagapanood po natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong public affairs workshop training po ay ito po ini-sponsor ng US Air Force Reserve Command. Very active po ang US reservist po, no, Reserve Command, and natutuwa po tayo kasi simula po nung ako'y nag-take ng helm ng Public Affairs Office, naghahanap po tayo ng opportunity para po makapag-training po, lalo na sa ating mga partners. At ito nga po yung isang pagkakataon na nakita po natin na nag-offer po sila and nag-host po at na-welcome po nila tayo. So, ito po ay ginanap sa Buckley Air Force Base. 2 araw lang po ito, sir, nung 18 po at saka nung 19 February. So, ayun po yung last week po ang aming actual training po. Sino mga kasama mo dito, Bom? Yung reserve force may mga kasama rin bang active officers other than you, Bom? Yes, sir. Actually po, sir, ang kasama ko pong active officer is si Lieutenant Colonel Joseph Bitancourt. He's the Public Affairs Branch Director po dun sa A7. And also, dun po sa Air Force Reserve Command, si Lieutenant Colonel Lomolho po. And then, sa reservist po, it was led by former Deputy Speaker, si Colonel Mikey Romero na is commander of the 2nd Air Force Wing Reserve, at may kasama pa rin po tayong mga enlisted na reservist po na si Sergeant Kenneth Madali. So ito po yung kasama po ng delegasyon na 3 pong active, 3 pong reserve. We were representing the Philippines, and tayo po ay nag-attend at nakipagpalitan po ng kuro-kuro at natuto po tayo dun sa workshop na kinonduct po nila. Ano yung focus ng workshop nyo, Bom, kung hindi naman kinakailangan, ito ba is for public consumption or kinakailangan sa inyo lang? Ayos naman po, sir. May mga pwede ko naman po may discuss po ito, no, yung generally kasi po natutuwa po tayo dahil yung pagkakataon po nito, ito po ay regularly nilang ginagawa na ang lahat po ng public affairs officers ng US Air Force Reserve Command, parang nagkakaroon po sila ng tinatawag na family conference kasi para sa kanila po, sir, ang public affairs is its own separate entity. Hindi po kagaya sa atin, sir, no, na public affairs is under CMO or Civil Military Operations. Sila po may sarili po bang specialty code or AFSC kung tinatawag, ano po. So, yung public affairs sa kanila, sir, masyado na pong advanced, and dahil nga po, sir, with the current information environment, with the security space that we have right now, at nakikita po natin na ang mga balitaan po ay kumbaga po security wise, ang mga nasa information space na po ang nagsisimula yung tawag dito, yung dynamics po ng security environment natin. So napaka-importante po na magkaroon po tayo ng mag-aayos na appreciation on how we can effectively convey our messages. At syempre po, labanan po natin ang fake news kasi hindi lang po tayo, kundi lahat po ng mga institusyon ay pare-pareho po itong kinakaharap.
At yun po sir, and also sa panahon din po ngayon sir, uso na nga rin po ang AI or artificial intelligence. So, kumbaga ito yung mga bagay-bagay na na-experience natin sa panahon ngayon na hindi pa po natin na-experience mga 10 years ago. So ngayon po, it's a game changer and ayun po, nalaman po natin kung ano po ba yung mga dapat nating gawin, seguridad, paano po natin i-manage. So ayun po yung ilan lamang sa mga bagay na napag-usapan po sa workshop, sir. Sila Emil Carion, baka mayroong kadagdagan na katanungan. Emil? Yeah, nabanggit po General Zamudio sir ni Ma'am Colonel Cristina yung AI lalo na ngayon. Kumusta naman po ang ating pag-adapt dito sa mga makabagong teknolohiya na to sa larangan ng pagpapalipad ng paliparan? Ang pagpapalipad po, sir? Opo, opo. Actually, sir, ako po kasi, sir, I can speak dun sa part po, sir, ng public affairs. Pagdating sa pagpapalipad, it's more of technology-based, which is, ano po yun, sir, ibang kwan po yun, ibang competency po yun, ano? Aminin ko po, sir, hindi ko po yun masasagot outright. But in terms po of artificial intelligence sa public affairs, ayun po yung isa nga sa mga kinoconsider nating, gaya nga sabi ko kanina, na game changers. Para po mas mapag-igting po natin yung pagbibigay ng maayos na messaging or yung ating mensahe para po sa publiko, Opo. para po hindi po natin kumbaga po yung avoid po natin yung mga misrepresentation, yung mga miscalculation, and also yung ano nga po, yung fake news na Yun. hindi ba ngayon nga din po meron na rin po tinatawag na deep fakes Yes. na ginagamit po ang Opo. yun na po yung mukha po ninyo natin Opo. na opo no, so grabe na po ngayon Kayang i-manipulate. opo, tama po sir. And ito yung mga bagay-bagay na Bawa, na si medyo- General Zamudio kayang gawing parang Richard Gomez. Gusto ko yan. Si Calando Marquez baka maging Rudy Fernandez. Gusto ni Calando yan. Oo nga po sir. Okay lang po sir yung mga filters na ganun po ano, pero kapag halimbawa ginagamit na po natin sa hindi magandang pamamaraan and kumbaga nakaka-affect po siya dun sa seguridad ng ating bayan, ito po ay kailangan po nating bantayan. So ayun po yung mga ibang aspects po na napag-usapan din po natin. Ayun, salamat po. Back to you, General Zamudio, sir, pare koy. Last na tanong na siguro ito, pare Koy, kasi ang tingin ko ay napaka importante ng role ng ating mga reservists ngayon, lalo pat pinapalakas. So, paano ang plano natin ngayon, Bom, para yung mga reservists natin, especially yung sa public affairs, ay ma-complement sa requirement ng Air Force? May plano ba ngayon na magkaroon din ng parang program para sa kanila para palakasin yung public affairs na participation ng mga reservists natin, kasi all over the country ang mga reservists natin, tsaka hindi basta-basta yung mga reservists natin, Bom, mga professionals talaga, mga kilala sa community, and alam ko pag sila ay nagamit, malaking tingin ko parang mga influencers na sila doon sa community kanilang ginagawa. Actually, our force po, sila po multiply and doon po multiply. They are is an other sabi madami reach
na so sa pag na ba ito is current and meron here sila hindi po for po ay tinatawag natin para very active sila lalo na sa HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations. So, ano po actually ngayon sir, ang mga reservists natin, kahit hindi na po sila magsalita, just wearing the uniform, ayun na po yung impluensya na nakikita po natin na pwede po nilang magawa. Dahil tayo po, when we carry our uniform, iba na po yung the way you carry yourself, lalo na it could already influence and entice even our other kababayans, lalo na yung mga bata, upang mag-join po sa ating armed forces at magkaroon po ng makabayan na mindset, no? 'Di ba po, ang tingin po natin, dahil ang sundalo po is representation din po ng ating bayan. So ngayon po, ayun, ganun din po yung nakikita po natin na that's why we would like to enjoin more reservists to join us. And in a way po, parang public affairs na rin po yun, yung pagpapalakas ng reserve forces natin na dumadami rin po sila. Marami po tayong nayayaya na mag-join po sa ating hukbong sandatahan. Thank you. Pare ko, last na lang ito kasi pahabol itong tanong ni Rowan Austria. Actually, si Rowan ang nag-contact kay Colonel Basco, kaya nakasama natin siya ngayon. Siya yung talagang nag-connecta sa atin. So, Bong, pinapatanong lang ni Rowan, paano pinatitibay ng ganitong engagement ang pakipag-partner ng Pilipinas sa Estados Unidos at paano nito pinapadali ang mas maayos na pagtutulungan ng parehong puwersa? Opo. So, ito po ay yung ating relationship po, no, sir, we are already 75 years na po ang relationship natin with our counterparts. And nakikita po natin ngayon, ang dami po nating exercises. Nakikita po natin dun sa multilateral maritime cooperative activities, very active po sila. Sa panahon po ngayon na ang dami po nating activities, it's better po na meron po tayo ding magandang relationship with our public affairs, yung public affairs po ng counterparts natin. Kasi para po yung messaging or yung message po na binibigay natin is stronger. Meron po kasi tayong mga instances po, no, sir, na halimbawa we would like to report on a certain activity. Kailangan po natin syempleng maipa-check muna sa kanila kung pwede po ba nating mai-report ito, or sometimes po din kasi, sir, yung timings po ng mga pagre-report po natin. Also, sila rin po, nagpapaalam din po sila sa atin. So, paano po ba natin ma-ensure na malakas po yung dating ng message natin? So, meron din po yung art, no? So, ayun po yung itong mga ganitong opportunities na meron po tayong workshops with them, continuous interoperability, part po ito ng continuous interoperability, na nagpapatunay po na maganda po yung ating samahan and it's getting robust po yung ating relationship, and hindi lang po talaga dun sa kumbaga operational aspect, pati rin po dun sa area po ng public affairs. Okay, maraming salamat, Bom, sa pagbigay mo ng oras sa amin sa palatuntunang APA Pilipinas. Next time ulit, Bom, sa ating mga kinakailangan na i-dish out or ipaabot sa ating mga kabayan. Maraming salamat, Bom. Thank you Yes, po. sir. Maraming salamat po sa pag-imbita at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you. Yes, thank you very much po. Si Colonel Maria Cristina Basco, ang Chief of the Air Force Public Affairs Office, na ngayon ay nandyan sa Colorado.